Pero good morning pa rin. What's up guys? At mga kaaro, it's a Saturday morning, maulan. Alright, syempre gamit natin itong Vogue CU525. Nadali natin siya sa Marilaki. You know, one thing na papalitan ko kaagad dito, kung ako bibili nito is the side mirror. Dahil sobrang binabali ko ang safety natin sa pagmamaneho, is kailangan ko ng side mirror na mas malaki dito. Maliit eh. Importante kasi pagka nagmumotor tayo, kitang kita mo lahat ng nangyayari. That's a first key to safety. So the bigger your side mirror is, mas alam mo nangyayari sa kalsada, syempre mas safe ka. That's why I'm not a fan of those na yung nagtutupi-tupi ng side mirror. Sa akin, it's a waste of resources ng motor. Kasi nandyan nga yan eh, para magbigay ng safety eh. Ang nimble ng motor. I'm seriously considering having this at this point. Ang smooth ng takbo. I do remember riding sa isang event recently lang to, ng mga motor na katapat nito, but they're not like this. Hindi siya kasing smooth nito. Like I said before, I am just really sold dito sa engine displacement na to. Sobra. Gusto yung smooth na klase na power niya. And yet pagkakailangan mo ng bakbakan hindi ka mapapahiya. Oh, love the suspension. Maganda suspension niya. Kung doon sa mga dating motor na na-try natin, I say chill. Eto sobrang chill. Ito yung motor na kung bago ka lang, hindi ka nag-aalala na matumba at maipit sa traffic at alam mo yun, sumemplang. Mababa eh, that's one. Sa weight ng motor, I think nasa 178 ang net weight or dry, which is so light. Tapos nilagyan mo ng gantong klaseng makina na malakas, lalong magaan. Napakagaan ng engine niya. Ladies out there, definitely ito ang pwede sa inyo. Kung medyo natatakot kayo sa mataas na motor, ito pwede. Masarap oh. So far yung Helios tire, wala akong nararamdaman any slip. Seems effective. First time ko makagamit ng gantong klase ng goma eh. Pero dahil sa malapad to, parang alam ko na sagot. Malapad eh, 130 yung harap. Ang likod natin is 150. Both on 16. Ito pala nagbabago yung kulay na yan Depende sa speed mo, RPM mo, nagbabago siya Pag umaangat from green, nagiging blue. Pagka nasa, I think nasa 85 or 65, 100 ka na, nagpupula. Ayan, ganyan siya. Ang dali pang in-neutral. Isa maganda sa kanya. Oh, ha? Ay.
Alam nyo, ang astig ng motor pagka nakaupo ka pala rito, alam mo yun, yung parang The Terminator, ganon. Naalala ko tuloy, meron tayong kaibigan na may Harley Davidson na Sportster. Well, yung motor na yun definitely something. Tambucho pa lang, talagang kikilabutan ka. Ang power niya, syempre, asahan na natin. Malakas talaga, 1200 if I'm not mistaken 1200 siya. Pero this bike, I think yun ang pinaghugutan ng ng inspiration nito. Now, I guess ang tanong is, can this be considered a poor man's, for the lack of better term, poor man's ano ba to? Sportster, Harley Davidson? I think pwede siyang pumasok doon. Medyo pangit lang ang placement in a way, pero guys, you know, that's a reality. I mean, this is definitely, at this point with my experience ngayon, maganda na, ano, pormahan, power. Wag natin kakalimutan guys na ang Lonsin, which is the parent company ng Vogue, ang gumagawa ng ilang engine ng mga known brands, kabilang dyan BMW, MV Agusta. I believe they had the partnership, those kind of things. Ayan, gas muna tayo boss. So ayun, look at that. Ito. May Go Plus kayo boss eh? Wala. Same advantage po. Wala din. So sabi ko nga, poor man's ano medyo pangit guys na. Pero I mean, ako I don't mind. Magkano ba ang Sportster ngayon? Million? I think makakabili ka ng second hand at maybe 700. Teka, check ko ng message ko. Let's go. Sarap. Napaka-smooth lang ng makina talaga guys. Tapos yung tunog niya ibang-iba sa mga 525.
yung mga ibang unit na ACX, DSX, and RRNR, iba-iba. Well, so far wala pa ako nararamdaman na pagkabitin. Sa mga naghanap ng top speed nito, to-try natin yan soon pag nailabas natin. Woohoo! Clutch malambot din. The suspension, I don't know if it could get any better, but one thing is, kikita nyo naman, hindi masyado matagtag. For the price of 350, I believe pwede na to. Okay na to. Panalo ka na rito sa 350. Masaya siyang dalhin. That I can say. The entire time na ginagamit ko siya, you can probably feel I'm smiling. Ay nako. This bike I wouldn't mind pang daily. This Moose, itong forma na to, okay na okay sa akin. Kahit pang office pa natin, ipang meeting client sa akin, ako pwede. Umulan. Mas maganda sana kung di umuulan, but anyway, it is what it is. Blessing daw yan.
Alright. You know, sa akin kasi minsan ang mga motor, if it makes you happy riding it, okay na, solved na. Eto, solved na ako. Masarap siyang dalhin. Dalhin yung neutral, oh. Nakatingin si kuya. Diba? Alright. Join ulan tayo, unfortunately. Ang sarap. Try natin singit dito. Yeah. Singit yan. Yun lang, wala tayong pupuntahan dito. Napakadali niya talaga i-switch from second to neutral, first to neutral. Alam mo, yun ang gustong gusto ko sa motor, eh. Simple lang, ano. Simple lang ang gusto ko. Okay. And then malambot ang shifting. Hindi mo ramdam yung parang nagdadabog. Oh boy, abutan tayo. That's red. So guys, kung ako tatanungin for the 350, anong masasabi ko? The price, 350,000. It's bang for the buck. Oh. Happiness na binibigay niya sa akin, definitely okay sa akin magbayad ng 350 rito. It's a fair price, sabihin na lang natin na ganun. Okay, I mean, it's not something na, alam mo yon, na malulula ka na ayaw mong bilhin. In fact, ito yung motor na pag nasakyan mo, na i-ride mo, magugustuhan mo talaga, and you would be willing to, alam mo yon, to spend the money. Now, what happened to my radio? What happened to my radio? Switch tayo ng ng music. Gusto ko something chill. Rico Blanco peg natin. You'll be safe here. Boulevard. Chill lang. So with Rico Blanco playlist in the background. Okay. Mainit na. Teka, open ko ng konti ito. Medyo naninibago pa ako sa stance niya na ganito.
Oops. Yan. Abangan nyo ang review. Kasi ilalabas pa natin to. Need natin ilabas to na medyo malayo. We can't really conclude. I mean, it's just ilang kilometro na ginamit natin to. Although, sabi ko nga, masaya na ako. Oh, nako.